magpatuloy sa ating tema ng pag-aaral ng salita ng Diyos, the living Word of God. The living Word of God. At ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan sa unang Pedro 1:23. 1 Peter chapter 1 verse 23. Nung nakaraang linggo, ating tinalakay the living Word of God. The Word of God is alive. Amen. Sabi, the Word of God pierces through. Talagang tumatalab ito sa kaibuturan ng laman at buto, maging doon sa tinatawag na division ng kaluluwa at ng espiritu. Indeed, the Word of God is alive and it's living. At tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral at nais ko kayong dalhin sa screen. O makikita natin, okay, ay ang mga buto na nandyan. Kung kayo pamimiliin, mga kapatid, anong gusto niyong buto? Okay, masarap yan sa halo-halo, ano? Alin kaya dyan ang maganda? Alin kaya dyan yung gusto ninyong buto? Masarap yan sa halo-halo. Ay, masarap yung dilaw eh. Kasi, no? Talaga nag-yellow. Yellow ang kulay niya. Okay. So, alam niyo po ba, sa mga butong yan, napaisip ako. Ano po? Lalo nang makita ko ang isang document sa Google, next, yes, ay sa Israel ay may nakita ang mga scientists na isang uri ng buto. The dates. Yan. At yung buto na yan ay natagpuan daw at nahukay nila. At ito ay pinaniniwalaan nilang nag-eedad ng about siguro mga 2,600 years na. Kasi sabi, 6 BCE. Yung buto na iyon. Isipin mo. At yung buto na iyon, kanilang sinubukang itanim. At ayan ang bunga ng dates na yan. Sino po dito ang nakakain na ng dates? Marami niya. Yes. Sa sister ni talaga nagtataas ng kamay. Dates. Ano po, masarap yan. Okay, yung buto na yan. At napaisip din ako. Sabi ko, kumusta kaya ang buto na naitanim sa aking puso? Ito ba'y tumubo? Kumusta kaya ang buto na naitanim sa inyong mga puso? Iyan po ba'y tumubo? Kumusta na kaya? Ito po ba ngayon ay namumunga na? Namumunga ng sagana? Nakikita na ba ng mga tao ang bunga ng buto na naitanim sa ating puso? Pakisilip nyo nga po yung inyong katabi. Tingnan nyo nga. May bunga na ba? Anong bunga ang nandyan? Pitasin nyo nga yung bunga. Masarap ba? Umaasim. Umaalat. Meron bang ganun butong maalat? Siguro pag binalutan ng asin, aalat at alat. Pero hindi po yan, mga kapatid, ang focus ng ating pag-aaralan sapagkat hindi yan may kinalaman sa buto na which is the Word of God. Hindi yung salita ng Diyos ang ating tinutukoy dito. Okay? Nais kong basahin ang salita ng Diyos. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Yan ay version ng NIV. At nais ko rin mas maging malinaw sa atin para nais kong i-identify yung uri ng buto na ito, i-classify that this kind of seed, hindi yung seed na salita ng Diyos na naitanim sa atin, but this kind of seed. Okay? The being born again, sa King James Version, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the Word of God, which liveth and abideth forever. Lahat ng born again dito magsalita ng Amen. Amen. Parang lahat magsalita ng Amen. So inaasahan ko na tayo
ay born again. We experience the born again, conversion. Okay? So, born again. Lahat tayo dito ay born again. At gusto kong maging malinaw sa atin dito na when we were born of incorruptible seed through the living word of God. Pero bago iyan, nais ko munang balikan ang sinasabi ng salita ng Diyos. That hindi kayo ipinanganak na muli, sa pamamagitan ng mga perishable seed. You were not born of perishable seed. Ano ba yung perishable seed? Pag sinabi natin perishable, nakikita ko yung mga van, may mga container van, makikita mo doon, perishable, yung mga fruits and vegetable. Ito yung mga bagay na nabubulok, hindi nagtatagal, kaya kailangan makarating doon sa kanyang destinasyon. Okay, nakalimutan ko muna yan. Let's ask first the presence of God, the intervention of the Holy Spirit. Lord, we come to you. Patawarin niyo ako sapagkat hindi kita unang acknowledge sa mga salita mong ito. Ito ay iyong salita, O Diyos. Ikaw ang siyang maitaas. Ikaw ang siyang mapupurihan. Kumilos ka. Gumawa ka sa buhay namin. Mangyari ang iyong kalooban sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So when we say pag sinabi natin perishable seed, this is earthly. Ito'y pansamantala lang. Ito yung nabubulok, corruptible, decaying, sinful, at ang pinakamataas dyan, highlight, ito ay panlupa. Panlupa. Biological or physical birth. Lahat tayo ay ipinanganak. Amen po ba? Lahat tayo ay ipinanganak. Yes. Lahat tayo ipinanganak. And we were born of physical, biological birth. Iyon ang katotohanan doon. Lahat tayo ay pinanganak. Panlupa, panlupa. Hindi magtatagal ang ating buhay dito. At nais natin magbigay ng pakikiramay sa ating kapatid na lumayapa. Isang kaibigan at kasamahan natin sa trabaho, si Ma'am Christina Macale. At itong kasamahan natin na ito ay talagang kakikitaan ng buhay na positibo. I would testify to that. So, ganun pa man, ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantala lang. Okay? Pansamantala, panlupa nga eh. Lagi yung binabanggit ni inang ito. Makakalimutin na kasi si inang eh. Sabi niya, kasi panlupa na nga eh. Okay? Kaya talagang panlupa na. Sino ba dito ang gusto mag-stay dito sa lupa? Wala, ano? Wala. Kasi panlupa. We are aiming for forever life which is in heaven. So, panlupa. Ito rin mismo ang binabanggit ni Jesus kay Nicodemo. Sa John chapter 3, nag-usap itong dalawa, si Jesus at si Nicodemo. Si Nicodemo ay isang Pariseo, may alam, nagtuturo ng kautusan. Ngunit hindi niya alam ito. At sinabi sa kanya ni Jesus, sa John chapter 3 verse 6, what is born of the flesh is flesh, and what is born of spirit is spirit. Ano ibig sabihin yan? Tayo ay pinanganak sa laman. We are born of water. At the same time, ipinanganak din tayo sa spirito. At ang dalawang ito ay magkaiba. Mayroong ipinanganak lang sa laman, pero hindi naman talaga nagkaroon ng isang born-again experience. Hindi ipinanganak sa spirito. Meron. At kapag sinasabi mo na ikaw ay born again, you must be born in spirit or born of
Spirit. Ito yung sinasabi ni Jesus kay Nicodemo. At hindi maunawaan ni Nicodemo ang sinasabi ni Jesus. Ako ba'y babalik pa sa tiyan ng aking ina para maipanganak ng muli? You must be born again, sabi ni Jesus kay Nicodemo. Kaya nga, itong katawan natin na panlupa ay talaga naman napaka-imposible na gawin ang bagay na ito. Sabi ni Pedro, sa verse 22, it is impossible for us to love intensely and with a pure heart. Kasi nga, lamang. We are not capable of loving individual with a pure heart intensely. Kaya niyo bang magmahal? Yes, by the grace of God. Kaya yung sinasabi ni Pastor ID, naalala ko, may sinasabi si Pastor ID na, pangit eh. Pastor, di ba? Yung pangit. Yung pangit, kaya mong mahalin. Pero hindi ka ibig-ibig, pagka ito'y panlupa lamang ang ating pagbabasehan, hindi natin kayang mahalin. Hindi natin kayang tanggapin ang ugali ng ating kapatid. Magagawa lamang natin ito dahil kung tayo ay maipanganak na muli sa Espiritu. It's impossible for us to love purely and with an intense heart that is born of the flesh. At kapag sinabi natin perishable seed, yung panlaman, ito yung born physically, which does not make us spiritual. Hindi tayo magiging spiritual kailanman. Flesh perishable seed. In John chapter 3 verse 5 sinabi, unless a person is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Para matamo mo ang kaharian ng Diyos, para masiguro mo na ikaw ay talagang mararanasan mo ang langit in the future, you must be born of the Spirit. Isa pa, in Ephesians chapter 2 verse 1, you need to be dead. You used to be dead because of your offenses and sin. Ito'y napakaganda eh. Ano? Pag ikaw ay patay, wala kang kakayanan. Maliban na ikaw ay buhayin muli. Kung ikaw ay patay, kahit itaas ang iyong kamay, hindi mo magagawa. Hindi mo magagawang makarinig. Hindi mo magawang umibig. Kasi nga, ikaw ay patay. At iyan tayo noon. We were perishable seed. At gusto ko rin sabihin sa inyo na magpasa hanggang ngayon ay nandito pa rin tayo sa katawang ito. Perishable pa rin tayo. But God, in Ephesians chapter 2 verse 5, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Only through the grace of God that we have been saved. At dito mag-uumpisa ang ating journey of a born-again experience. Dito mag-uumpisa yung ating spiritual birth. O yung sinasabi nga ni Pedro that you were born of the Spirit. Balikan natin ang 1 Peter chapter 1 verse 23. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable seed through the living and enduring Word of God. Pag sinabi natin imperishable, this is something that is spiritual. A spiritual birth. And Peter assumed that every Christian, the born-again Christian, experienced this rebirth.
ang spiritual rebirth. The birth that leads to the life that is forever. Si Lyra, alam niya, naiintindihan niya ito. Kaya tango siya ng tango. Kasi sabi niya, lagi niya bukang bibig, forever. Nandun sa langit ang forever. At dito sa lupa, ay walang forever. Di ba, Lyra? Pero gusto kong i-refute ang sinasabi mo. Mali eh. May forever dito para sa'yo. Forever hopeful. Umasa ka ng umasa. That is forever. Ano? Meron pa rin pala pag-asa. Ang umasa at umasa. In spiritual birth na ito, springs from an undying seed through God's undying word. Alam nyo, kung natatandaan ninyo, nung kayo ay maborn again, natatandaan niyo po ba? Nung kayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus? Yes? Amen. That was the time. You were born of the Spirit. You were born of the Spirit. So, in John chapter 3, verse 3, sabi, unless a man is born from above, he cannot see the kingdom of God. And in verse 5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Dalawang bagay. Kailanman, mga kapatid, ang panlupang ito, ang buhay natin dito, kailan yan ay hindi magbabago. Kung ikaw ay ganyan ka na. Tingnan nyo nga ang inyong kapatid. Siya ba'y nagmumukhang anghel? O yung katabi nyo, tingnan nyo. Gumaganda ba siya? Unti-unti ba siyang binabago ng Diyos? O ano na itsura ngayon? Ako'y naniniwala, iyan pa rin tayo. That is the struggle in our life. Struggle natin yan. Hindi mawawala. Kahit si Pablo ay nagsasabi, ang katawang ito ay struggle sa kanya. At kailanman hindi ito mawawala sa kanya. Ano ang pag-asa natin, Lyra? Ang pag-asa natin ay ito. We must be born again. Born of the Spirit. That's the only thing that we hope for para tayo ay mabago. Sabi ko kanina, ito wala na tayong magagawa. Andyan pa rin ang kapintasan, Brother Charlie, ano? Hindi mawawala. Inuudyok-udyokan pa rin tayo at bakit hindi tayo nilalayasan ng tukso? Bakit itong kahinaan ko'y nandirito pa rin? Hindi mawawala yan. Hindi mawawala yan. Dahil itong physical na yan ay nandito sa lupa at kailanman ay hindi mawawala sapagkat wala pa tayo sa langit. But one thing we hope and hoping for is that we have the spiritual rebirth. We have Christ within us. We have the Holy Spirit. Yun ang isang bagay lamang na makapagpapatagumpay sa atin. Say amen. Kaya naglalaban yan eh. Laging naglalaban yan. Ang problema, kung yung ating flesh ay mas malakas sa ating spirit, nagiging talunan tayo. Kaya ang kahalagahan ng buwan na ito at hindi lang sa buwan na ito, ay talaga magpakababad tayo sa pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos. Dito tayo lalakas at madadaig itong lupang katawan na ito. Yung mga bagay na panglupa ay kaya niyang daigin. And this birth, spiritual rebirth, syempre, may kinalaman ng God's Word.
God's word has a distinct part to play. In Romans chapter 10, sinabi ni Pablo, in verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And in verse 10, for one believes with his heart and is justified, and declares with his mouth and is saved. Nung kayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus, meron ba kayong narinig na mensahe ng Diyos? Maring sa umpisa, hindi nyo pinaniwalaan ito. Pero ang pakikinig, ang pagbabasa at pagbabasa, ang pag-aaral at pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ay dumarating. At maliban na kung itong salita ng Diyos ay paniwalaan natin at tanggapin, hindi tayo magkakaroon ng born-again experience or spiritual rebirth. No one can experience the new birth unless he has read, heard, and received the Word of God. Naitanong ko kanina. Lahat ng born again ay say amen. Muli kong uulitin. Lahat na nagkaroon ng born again experience ay magsabi ng amen. Parang humina ng mga 2%. Masya kanina. Why? Hindi ba? Itong born again experience, this spiritual birth, itong seed na nandito sa atin, gave us this wonderful experience, event in our life. Napakasarap na maging born again. Una, number 1, Christ is in you. Christ is in you. In Romans chapter 8 verse 9, you, however, are not under the control of the human nature, but under the control of the Spirit, since God's Spirit lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Kaya nung tayo maborn again, itong when this seed has been imparted to us in our life, at nagkaroon tayo ng spiritual rebirth, ang Panginoong Jesus ay nahan sa ating puso. Wala na sigurong napakasarap pa na kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Kristo. Amen, Lira? Wala na. Wala na sasarap pa ang kasama natin si Kristo. Katiyakan yan, mga kapatid. Pangalawa, we now are new creation. 2 Corinthians chapter 9 or 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Look, new things have come. Tingnan niyo ulit ang inyong kapatid at katabi. Ano na ang itsura niya ngayon? Bago! Sabi, bago! Wala na yung dati, kundi pawang bago na itong nakikita mo. Pangit pa rin ba nakikita mo sa katabi? O bago na at maganda na? Bakit? Unti-unti, mga kapatid, tayo ay binabago ng Diyos. At yung pangit na nasa atin, bagaman nandito, ay natatakpan ng pawang mga bago mula sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, di ba? Kung dati, laman tayo ng sugalan, ngayon, nasasabi ng kapatid mo, paminsan-minsan na lang, kapatid, kita nakikita roon, ano? Dati, araw-araw lasing ka. Ngayon, kapatid, ang laki na pagbabago mo. Every other day ka na lang lasing. Ano?
May pagbabago. Nag-skip ng araw eh. Diba? At sa susunod siguro, baka thrice a week na lang natin siya makita. May pagbabago. Bakit nga? New creation. Isang bagong nilalang. Nilikha eh. Ito yung naranasan natin at patuloy nating nararanasan sapagkat we are born of spirit. Ang spiritual rebirth from God. Hindi lang yan mga kapatid eh. Number 3. We are now complete. Kompleto na. Di ba? Kompleto na. Lira. Huwag ka nang umasa pala. Sorry. Kompleto na eh. Kompleto. Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 19. And to have knowledge of the love of Christ, which is outside all the knowledge, so that you may be made complete as God is complete. Marami akong binasang iba't translation at ikinumpara ko ito. Isang bagay lang ang lumilitaw rito. Ang pag-ibig ni Kristo na siyang ipinararanas sa atin ang siyang magpapakumpleto sa atin. Amen! Nararanasan mo ba ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Hindi pa ba sapat iyan? Hindi pa ba sapat para maghanap ka ng pag-ibig ng iba? Hindi pa ba sapat? At hindi pa ba kumpleto ang pag-ibig ni Kristo sa atin? At naghahanap pa tayo ng kalayawan, satisfaction sa ating sarili, sa ating buhay? Ang sarap ng pag-ibig ni Kristo. Ang kailangan lang natin ay talagang lumapit sa Kanya at magpayakap tayo sa Kanya. Hanapin natin siya. At hindi sa mga bagay sa lupang ito, sapagkat ang mga bagay sa lupang ito ay temporary, born of flesh, hindi habang buhay. Pansamantala lang. Bumabalik sa akin ang alaala ni Ma'am Christy. Matagal din kaming nagkasama dito sa Balka. At hanggang, siyempre bago siya umuwi doon, constant naman ang aming communication. Napakasarap na kasama. No? At sa kanyang pananalita, makikita mo, napaka-positibo niya. Maging ang araw ay yung kukunin siya ng Lord, ay pinaghandaan na rin niya. Masasabi kong kumpleto ang buhay niya. Kahit hindi niya naranasan ang sarap ng buhay, sa dala ng inyong kahirapan, dala ng kanyang sakit, hindi niya siguro naranasan itong rangya ng buhay, pero alam niya sa kanyang sarili, siya'y kumpleto na. Naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. God is enough. Christ is enough. At unti-unti itong idinadagdag sa atin para maramdaman natin ang pagiging kumpleto sa buhay. Hindi lang yan mga kapatid. Our competence, the skills, ang kakayahan. Ang tumayo rito ay hindi ko kaya. Kaya lagi niyo pansin, nanunuyo ang lagi lalamunan ko. Kaya lagi ako may baon na tubig. Dahil halos parang pinapatay ng kaba, ng nervyos, ng takot sa pagtayo. At hindi lang dito. Kahit saan. Hindi. Pero, nagagawa ang bagay nito dahil ang sabi din mismo ni Pablo. 2 Corinthians chapter 3, sa verse 5, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito. Subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. At sa verse 6, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan,
Isang kasunduang hindi nababatay sa kautusan at nakasulat kung hindi sa Espiritu. Pinutol ko po yan. Meron pang karugtong yan. Hindi naman ako matcha-charge, Joseph, ano? Nagbawas. Binawasan ko yung salita ng Diyos. Pero hindi lang kompleto. Hindi kasya sa screen, no? Okay, magagalit si Roan sa akin. Okay, maliit ang font. Okay, so yun. Bakit? Ang kakayahan ng bawat isa sa atin na magpahayag ng salita ng Diyos, ang kakayahan ng bawat isa sa atin na tumayo rito, ay yan ay hindi sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan. Yan ay kaloob at biyaya ng Diyos. Na ipagkakaloob yan, mga kapatid. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Kuya Ronel, hindi ko kaya mag-share ng salita ng Diyos. Babalikan natin si Pedro na nangangaral. Ano ba ang trabaho ni Pedro? Nung una silang tawagin ng Panginoong Hesus. Fishermen. Iniwan nila ang kanyang lambat ng kanyang kapatid. Di ba? At sila'y sumunod kay Jesus. At ngayon ay nangangaral. Hindi ko naman sinasabi ng isang fisherman ay walang kakayahan na. Pero hindi yun ang kanyang forte. Alam natin na ang bawat kakayahan na meron tayo na ginagamit natin, biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Amen! Hindi lang yan, mga kapatid. Ang sarap, ma-born again. Ang sarap ma-born again. Bakit? We are God's masterpiece. In Ephesians chapter 2, verse 10, for we are God's masterpiece, created in the Messiah, Jesus, to perform good works or good actions that God prepared long ago to be our way of life. Pag sinabing masterpiece, wala kang pakialam. Gawa ko ito Masterpiece ko ito. Pero pag sinabi natin masterpiece, hindi ito low quality. Ito'y pinag-isipang mabuti. Nilikha ng mayroong craftsmanship, mahusay ang pagkakagawa rito, at plinano. Ano ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin na craftsmanship and masterpiece ng Diyos? Hindi tayo tinawag ng Diyos noon pa man para maupo lang dito at palilipasin ng oras. The mandate to perform good actions. Gumawa ng tama at mabuti. Doon tayo ginawa ng Diyos. We are God's masterpiece. At pangatlo, for ye have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Living and enduring Word of God. Ang salita ng Diyos ay tunay na ito ay buhay. Di ba? Buhay, living, and enduring. Pag sabi natin enduring, ito'y patuloy at patuloy. Magpakailanman, hindi ito magwawakas. Living and enduring. Kaya in verse 25 ng chapter 1 ng Peter, sabi, but the word of the Lord has last forever. Now, this word is the good news that was announced to you. Kung ang salita ng Diyos, nung tayo ay maborn again, huwag kayong magalala. Sapagkat patuloy at patuloy na nandyan ang salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin at patuloy na bumubuhay at bumubuhay sa atin. Kung wala ang salita ng Diyos, napakahirap na magpatuloy at magpatuloy. Kaya napaka-importante
yung power na nakukuha natin from the Word of God, from reading the Word of God, from meditation of the Word of God. Sa lahat ng ito. Kaya ito yung sinasabi ni Pedro sa kanyang sulat. Sapagkat kayo ay ipinanganak na ayon sa Espiritu at naranasan na ninyo ang mga bagay na ito, dapat na manindigan kayo. You must be sober and hopeful. Maging mahinahon kayo, sa verse 13, maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesu Kristo. Kung bakit tayo at patuloy na umaasa dahil sa ating Panginoong Diyos. Kung dito sa lupa walang pag-asa, meron tayong aasahan doon sa langit. Napakasarap na umasa. Napakasarap na umasa. You must be obedient and not shaped by the lust anymore. Hindi na dapat kayo maging masuwayin, maging masunurin na kayo, sapagkat kayo mga binago na. At itong salita ng Diyos ay patuloy na nagpapabago sa atin. You're not shaped by the lust anymore. Pag sinabi natin lust, sabi sa verse 14, do not be shaped by the desires that used to influence you when you were ignorant. Isang bagay lang makapag-shape sa atin at hulma sa atin kapag ang isang bagay ay patuloy at patuloy na nangyayari sa ating buhay at patuloy natin ginagawa. Kaya pag sinabi ng ating kapatid sa atin na ikaw ay bungangera, sapagkat yun ay madalas mong ginagawa. Kapag sinabi na ikaw ay lasenggero, sapagkat yun ay iyong madalas na ginagawa. Kung ikaw ay malisyoso, sapagkat marahil puno ng karumihan ang iyong utak, ang iyong isip. Sabi, you should not be influenced by your lustful desire anymore. Dahil kayo ay born again na, born of the Spirit of God. And verse 16, sinabi pa ni Pedro, you are holy. You must be holy in every aspect of your life. For it is written, you must be holy because I am holy. Ang dami, no? Magpakabanal sapagkat ang Diyos natin ay banal. Alam natin mga kapatid na hindi natin kaya at magagawa ang mga bagay na ito kung wala ang Diyos na sumasama sa atin. Pero ang part natin, magpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Live in reverent fear. In verse 17, if you call Father, the one who judges everyone impartially according to what they have done, you must live in reverent fear as long as you are strangers in a strange land. May takot sa Diyos. Kaya ang gumawa ng kasalanan at intentional na paggawa ng kasalanan paulit-ulit, ito'y pagpapakita na walang takot sa Diyos. Pero tayo ay dapat na magkaroon ng takot sa Diyos at mamuhay ng mayroong kabanalan. In verse 22, love one another intensely and with a pure heart. Now that you have obeyed the truth and have purified your souls to love your brothers sincerely, you must love one another intensely and with a pure heart. Kaya ba natin magmahal? Kaya ba nating mahalin ang ating kapatid? Kaya ba natin siyang unawain? Kaya ba natin ipakita
ang isang mabuting bagay para sa ating kapatid. Hindi natin kaya yan kung hindi natin naranasan ang spiritual rebirth, ang born-again experience na yan. Ngunit kaya natin. Muli sabi, "For ye have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God." Pipilitin natin at sa pamamagitan ng salita ng Diyos na patuloy at patuloy na magpapalakas sa atin, kaya nating gawin ang mga bagay na ito. Purihin ang Diyos.